ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Hesus, sa aming kalungkutan, Ikaw ang aming kaligayahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming mga sugat, Ikaw ang aming paghilom. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming panghihina, Ikaw po ang aming kalakasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa luma'y kapayapaan at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulog na niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Pumuni ka namin, pinagsasalamakan ka namin. Dahil sa dakila mo, aming kapurihan, Panginoong Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Putong lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, alam na Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama, maawa ka. Sa amin, sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting nangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamalaging luntian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipadpad kung hanging umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay yung muli ang mga patay? Kung hindi bubuhay yung muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay lamang na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay
bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong mga pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at dumukso sa tuwa kung ito'y mangyayari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyong batiin ko muna kayo ng "Hey." Mukhang hindi nyo alam yan Alam niyo ba yon? "Hey." Sabihin nyo nga, "Hey." Samahan niyo ng kamay. Para naman, "Hey." Sabay-sabay. "Hey." Narinig niyo na ba yan sa mga anak ninyo, sa mga kabataan? "Hey." Alam niyo ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, syaka. No? Syaka. Para po magkaroon tayo ng kaliwanagan kung ano ang naging punot dulo nito, ano history nito, hayaan nyo ikwento ko muna sa inyo kung bakit nagkaroon ng Ayan. Ito po ay nagsimula nung 1900s. Doon po sa Hawaii, no? Honolulu. Meron poong isang lalaki na ang pangalan ay Hamana Kalili. Siya po ay nagtatrabaho sa sugar mill. Ang trabaho po niya, maglalagay ng tubo, doon po sa pisaan. Siguro po, may iba, pamilyar kayo doon. Ano po? Yung tubo, tapos mayroong pisaan, inululusot yun, may roller. No, pinipisahan niya yung tubo para makatas yung tamis. Tama po, ano?
So yun ang kanyang trabaho. Si Hamana Kalili, yun ang trabaho niya. Tubo, tapos ipapasok dun sa gilingan, pisaan, para makalikha ng matamis no? na tubig. Ayan, ano po. Isang araw, may sakunang nangyari. No? Yung pag-feed niya, no? Pagpasok nung tubo doon sa pisaan, ay nadamay yung kanyang kamay. At ang tinamaan po at nasira ay yung kanyang 3 daliri. Ito po. Itong forefinger, middle finger, at saka yung ring finger. Yung 3, ito po. Ayan. Ganoon. Ano po? So yun po ay naputol na. Ang ginawa ng may-ari po noong pabrika, siya po ay inilipat bilang security guard. Ang kanyang tungkulin ay siguraduhin na yung tren na naghahatid po ng mga tubo from one place to the destination, ito ay magiging ligtas. Nagbabantay siya sa mga tren na dumadaan at dumaalis doon sa pabrika at dumarating. Ang nangyari po, may mga bata na mahilig sumampa doon sa tren. Halimbawa na lamang, pagpaandar na yung tren, hahabulin sabay sakay. O kaya, kapag pahinto na yung tren, hahabulin sabay sakay. So ang naging gawain po ni Hamana Kalili ay kakawayan niya, pipigilan niya yung mga bata. Itataas niya yung kamay niya. So ano natira pag tinataas niya yung kamay niya? Ganito na lang. Stop, tigil. Ganyan. Stop, tigil. Yan. Huwag niyang gawin yan. Tumigil kayo. So ganyan na po. So yung mga bata po, yun ang nakagawian. Kilalang-kilala nila si Hamana Kalili kapag nandiyan. Kakawayan sila ng ganoon. Pinapatigil sila. No? Kaya ang nangyayari sa kanila, mga bata, para sabihin na, okay, clear, wala si gwardya. Gaganon sila. Senyasan nila, ibig sabihin, go. Ganyan, ano po. Yun po ay sumikat na po dun sa Hawaii. Hanggang sa Honolulu po, noong 1976, ito po ay ginamit noong tumatakbong mayor. Yung Shaka, yung ganito. No? At nung ginamit niya iyon, ay nanalo siya. Ginamit niya sa susunod na eleksyon, nanalo uli siya. So 6 terms, all in all, nanalo siya yung ganoon. So ano ang naging ibig sabihin nun sa Hawaii? Ang ibig sabihin po nito sa Hawaii, take it easy. Ride on. Parang ganoon. Easy lang. Yan. Take it easy. Things will be great. No? Maayos ang lahat. Ganyan. Kaya ganoon sa niya. Kaya ang tawag niya minsan, hang loose. Yan. Hang loose. No? Masyadong rigid. No? Masyadong stiff. Hang loose. Galaw-galaw lang. Galaw-galaw. Ayan. Hang loose. O sabihin nga, tayo ulit natin sabay-sabay. Ayan. Yun lang. Sabihin niyo sa katabi niyo, easy ka lang. Okay lang. Everything will be okay. Ayan, Alam niyo sa Ebanghelyo, palagay ko po ay mayroong tila katulad. Bakit kanyo? Ang Panginoon nangaral sa mga tao. Sa mga tao. At pagkatapos, pansinin niyo, tumingin siya doon sa kanyang mga alagad. At anong sabi niya? Mapalad kayo kapag kayo nagugutom, bubusugin kayo. Kapag kayo'y nalulungkot, bibigyan kayo ng kagalakan. Mapalad kayo kapag kayo naghihirap, inaakusa, tapat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sa makatuwid, ano sinasabi ng Panginoon? Hindi lang Shaka. It's more than that. No? Although related, but it's more than that. At ang ating symbol for that is the cross. Yung crucifix. Diba? Kapag tayo ay nagdadasal, alam natin, kapag tayo ay nalulungkot, nagdadasal tayo. Pag nahihirapan tayo, nagdadasal tayo. Ibig sabihin ng Panginoon, ang sabi niya rito, magagalak kayo, mabubusog kayo, maghahari ang Diyos sa inyo. Parang sinasabi ng Panginoon sa inyo, maaayos ang lahat. Matatapos ang problema, gaganda na uli ang buhay mo. Di po ba may ganun tayong mga pangyayari? Ano po? May mga pagkakataon sa buhay natin, marami tayong daladala. Marami tayong problema. Marami tayong suliranin. Ang ginagawa natin, nagdadasal tayo. Yung simbolo naman ng krus. Kapag tayo natatakot, nagsisimbolo tayo, aantanda tayo. At alam natin, tayo ay mapapahinuhod. Tayo ay magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban. Pag tayo ay may alalahanin, halimbawa,
Yung anak mo, bumagsak sa exam, yung asawa mo biglang nagkaroon ng sakit, yung anak mo hindi makauwi o kaya hindi makakuha ng trabaho. Kapag nagkagalit kayo ng iyong significant someone, tayo nag-aantanda. Kapag malapit na, muntik-muntik ka na magkaroon ng disgrasya, at takot tayo nag-aantanda. At alam natin, kapag tayo nagdadasal, ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay magiging maganda. Ang mabuting balita ng Panginoon sa atin sa linggong ito, kahit ano ang ating dinadala sa buhay, kahit ano ang hinaharap nating pagsubok, kahit anong alalahanin mayroon tayo ngayon, ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay magiging maganda. Dahil ang Panginoon ang siyang nagtagumpay sa krus na kanyang pinasan. Yaan ang pangako ng Diyos. Ang lahat ay gaganda. Ang lahat ay maaayos. Kung titingnan natin, ang dami natin naging problema nung nakaraan, pero napagdaanan natin yan. Bakit? Dahil ang Diyos, binibigyan tayo ng kasiguruhan, lahat ay magiging maganda. Sa kanyang panahon, sa kanyang itinakdang panahon, lahat ay magiging maganda. Bilang tagasunod ng Panginoon, makakaranas tayo ng ganito. Tayo ay maghihirap, kahit sabihin mo ikaw ay nagdadasal, kakaproblema ka pa rin. Kahit tayo masigasig sa ating pananampalataya, meron pa rin pagsubok. Pero ang paanyaya ng Panginoon, kumalma ka lang. Lahat ay magiging maayos. Ang pangako ng Ebanghelyo, lahat ay magiging maganda. Ang lahat ay magiging masaya sa panahon na itatakda niya. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin, O Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon,
tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan na patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapapilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa sa iyong sa isang Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas, kaisa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Iyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba